Sa mga isla ng Hawaii sa huling bahagi ng ika-18 siglo, ang mga tao ay nabubuhay sa relatibong kasaganaan at kapayapaan. Ngunit ang lupain ay hinati ng dagat at ng apat na magkatunggaling kaharian. Ang mga kaharian na iyon ay ang Oahu, Kauai, Maui, at Hawaii. Sa likod ng kanilang mga hangganan, ang mga tusong pinuno at walang katapusang digmaan ay nagpapanatili sa mga isla na nasira, na ginagawang mga kaaway ang mga kapitbahay at ang kapayapaan sa isang marupok na alaala. Ang isang lumang propesiya ay nangangako ng pagbabago. Ito ay nagsasalita ng isang bituin sa isang balahibo na balabal, isang palatandaan na ang isang mahusay na pinuno ay babangon, pag-isahin ang mga kaharian, at magwawakas sa panahon ng digmaan. Lumipas ang mga henerasyon, pagkatapos ay lilito ang pahiwatig. Si Kaiana, isang pinuno mula sa Kauai, sa isang bangka kasama ang kanyang mga kapatid na nangangaso ng pating. Gumagamit siya ng isda bilang pain para ay lapit ang mandaragit, pagkatapos ay hinawakan ito gamit ang kanyang mga kamay, isang gawang nagpapakita ng parehong tapang at husay. Pinapanood ng isang bata ang balahibo ni Kaiana, isang simbolo na minsang nakatali sa kaharian ng Maui. Tinatanggihan ni Kaiana ang pagkakakilanlang iyon. Sa bahay, pangarap ng kanyang asawang si Kupuhi na magkaroon ng anak. Ngunit hindi pa handa si Kaiana. Ang kanyang mga kapatid ay sina Namek at Nahi. Ang kapatid ni Kupuhi ay si Heke. Nayanig ang kanilang tahimik na buhay nang ang isang kano mula sa Maui ay papalapit sa dalampasigan. Dito, lumalabas ang katotohanan. Si Kaiana ang dating anak ng pinuno ng Maui. Siya ay tumalikod, umalis upang manirahan kasama ang kanyang mga tao sa islang ito. Ang mga sugo ay nagdadala ng isang utos. Dapat niyang iharap ang sarili kay Haring Kaakili. Lumipat ang eksena sa Maui kung saan minsan nakatira si Kaiana kasama ang kanyang pamilya. Binati ni Prinsipe Kapol, anak ni Haring Kaakili, ang kanyang pagbabalik. Sa malapit, pinapanood ng hari ang kanyang mga mandirigma na nagsasanay para sa digmaan. Sumiklab ang tensyon nang ang isang sundalo ng Maui na nagngangalang Noy ay naghagis ng sibat kay Kaiana. Siya ay humakbang pasulong, lumaban, at natalo si Noy ng madali. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Kaakili na nag-aalok ng paggalang at ipinaalala sa hari na ang ama ni Kaiana bilang pinuno ng digmaan ay nagligtas sa kaharian ng higit sa isang beses. Gusto ni Kaakili na bumalik si Kaiana at ang kanyang mga kapatid. Tumanggi si Kaiana dahil nakatagpo na siya ng kapayapaan. Nagbabala si Prince Tupule tungkol sa lumalaking banta mula sa Oahu. Sinasabi ng mga espiya na ang puwersa ng Oahu ay 2 beses ang laki kaysa sa Maui. Nagdududa si Namaki, naniniwala siya na ang batang pinuno ng Oahu ay isang batang tapat kay Kaakili. Tinutuligsa ng hari na ang mataas na saserdote ng Oahu ay binaliktad ng batang pinuno laban sa Maui. Umuwi si Kaiana at ang kanyang mga kapatid at ibinahagi ang kahilingan ng hari sa kanilang mga pamilya. Ang balita ay agad na pumukaw ng debate. Si Kaiana ay walang pagnanais na bumalik sa digmaan o maglingkod muli sa hari. Gayunpaman, ang propesiya ay nangangako na sa pamamagitan ng labanang ito, ang tunay na kapayapaan ay maaaring dumating sa buong Hawaii. Kinaumagahan, habang si Kaiana ay nag-aasikaso ng apoy, si Haring Kaakili ay nagpakita sa kanyang harapan ng mag-isa. Dahil minsan ay iginagalang niya ang ama ni Kaiana bilang isang pinuno ng digmaan at isang kaibigan, sinubukan muli ng hari na hikayatin si Kaiana na sumama sa kanya sa darating na labanan laban sa Oahu. Ipinaalala niya sa kanya ang propesiya. Isang nagninangas na bituin sa isang sagradong balahibo na nagbabadya ng pagdating ng siyang magbubuklod sa mga isla. Inihayag ng hari na ang pinuno ng Oahu ay kinokontrol ng isang maitim na figurine na kilala lamang bilang Master. Upang patunayan ang kanyang katapatan, dinala ni Kaakili ang mga buto ng ama ni Kaiana na isinakripisyo sa isang ritual. Sa mata ng hari, si Kaiana ang balahibo na balabal at si Kaakili ang nagninangas na bituin. Magkasama, tatapusin nila ang ikot ng digmaan. Dahil dito, napunit si Kaiana. Ang kanyang puso ay naghahangad ng kapayapaan. Habang nagmumuni-muni siya, nilapitan siya ni Tala, ang pinagkakatiwalaang tag-akita ni Kaakili. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang tungkulin ay mahalaga. Kung wala siya, ang hula ay mananatiling hindi matutupad. Sa ilalim ng panggigipit na ito, sa wakas ay pumayag si Kaiana na lumaban kasama si Kaakili, umaasa na ang digmaang ito ay maaaring tunay na magkaisa sa 4 na kaharian. Si Kaiana at Kaakili ay nagsimulang magplano ng pag-atake sa Oahu. Itinalaga si Kaiana bilang commander ng hukbo. Nang magsimula ang labanan, tinulak ni Kaiana at ng kanyang mga mandirigma patungo sa templo. Ang mga puwersa ni Kaakili ay sinadya upang kumilos bilang isang distraction. Gayunpaman, maagang dumating si Kaakili at kinuha ang kontrol. Nang walang pahintulot ni Kaiana, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang mga bantay ng templo at hulihin ang pinuno ng Oahu. Nang gabing iyon, pinatay ni Kaakili ang batang hari na inaangkin ng Oahu bilang kanya. Galit si Kaiana, ang kanilang tunay na kaaway ay ang hari, hindi ang inosenteng pinuno na minamanipula. Nagsimulang matanto ni Kaiana na ginamit siya ni Kaakili, binaluktot ang propesiya para sa kanyang sariling pananakop.
Samantala, sa baybayin ng Maui, isang babaeng nagngangalang Kahumano ang nakatira sa isang liblib na nayon. Dumating ang isang kano mula sa kaharian ng Hawaii karga ang kanyang ama, si Moko. Binalaan niya siya na inatake ni Kao Akili ang ahon ng walang makatarungang dahilan at ang Hawaii ang susunod na target. Bagamat kapatid ni Kao Akili ang ina ni Kahumano, nangangamba siyang malalagay sa panganib ang kanyang anak. Iginiit ni Moko na dapat pumunta si Kahumano sa Hawaii at magpakasal sa isang pinuno para sa proteksyon. Tumanggi siya, ayaw niyang pilitin siyang magpakasal. Nangako ang kanyang ina na kukumbinsihin siya sa oras. Bumalik sa Oahu, ang mga templo at kalye ay puno ng mga patay. Nakikita na ngayon ni Prinsipe Kapule ang katotohanan. Ang kanyang ama ay hindi dumating upang magdala ng pagkakaisa o kapayapaan. Hinahangad lamang ni Kao Akili ang dominasyon anuman ang halaga, kahit na ang mga inosenteng buhay ay madamay. Samantala, si Kayana at ang kanyang mga kapatid ay nakulong sa kaharian, na patuloy na binabantayan ng mga tapat na sundalo ni Kao Akili. Pumasok si Kayana sa templo upang harapin ang hari, ngunit sa halip na sumuko, binali niya ang espadang Gering na minsang iniregalo sa kanya. Ito ay isang pangwakas na hindi mapag-aalinlangan ng tanda ng pagsuway. Isang away ang sumiklab, sinaktan ni Kayana at ng kanyang mga kapatid ang ilan sa mga bantay ni Kao Akili at nakatakas. Ngunit ang pagtugis ay nagsisimula halos kaagad. Ipinaalala ng chief ni Kao Akili na nasa Maui pa rin ang hipag ni Kayana na si Heki. Pinipilit nito si Kayana at ang kanyang pamilya na tumulak sa isang mabagyong gabi sa pag-asang makarating sa Maui bago makarating ang kanilang mga kaaway. Nang sa wakas ay dumating na sila. Wala nang mahanap na Hiki. Pumunta siya sa kagubatan upang kumuha ng mga halamang gamot. Nararamdaman ni Kayana ang papalapit na panganib. Inihanda niya ang kanyang sandata at tinalo ang mga unang umaatake ng may bilis at katumpakan. Upang protektahan ang kanyang pamilya, hinayla ni Kayana ang mga humahabol palayo na nagpapahintulot sa kanyang asawa at mga kapatid na hanapin si Heki. Isang desperadong paghabol ang nagbubukas sa kalaliman ng kagubatan. Si Prinsipe Kapule mismo ang nanguna sa pamamaril, na nagutos sa kanyang mga tauhan na huwag patayin si Kayana. Gusto niyang mahuli siyang buhay. Kasabay nito, isang grupo ng mga puting mga ngalakal ang dumaong sa Maui, naghahanap ng makakain, na hindi alam ang hidwaan na kanilang napuntahan. Sa ibang lugar, nakipagpunyagi si Kahumano sa panawagan ng kanyang ina na maglakbay sa Hawaii at pakasalan ang isang pinunong hindi niya gusto. Humingi siya ng patnubay kay Tala. Inamin ni Kahumano na minsan siyang tumira sa lugar ng hari at tumanggi sa sapilitang kasal. Sinabi sa kanya ni Tala na may darating na tagapagtanggol. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isang misteryosong babala. Ang mga Diyos mismo ay natatakot kay Kahumano dahil hawak niya ang kapangyarihang wakasan ang lahat. Samantala, si Heki ay natagpuan muli ng kanyang kapatid na babae. At sa ibang bahagi ng gubat, si Kayana ay nataman ng batong lambanog mula sa mga humahabol sa kanya. Mabilis na nag-iisip, inikat niya ang pamamaril, na humantong sa isang baboy ramo diretso sa mga lalaking humahabol sa kanya. Nakahanap siya ng kanlungan sa loob ng isang kuwebo kung saan siya nakita ni Kahumano at dinala siya sa kaligtasan. Pagkatapos magpahinga, nagising si Kayana sa nakatagong santuwaryo ni Kahumano. Napansin niya ang tato sa braso nito, isang simbolo ng pinakadakilang war guardian ng Maui. Nagulat si Kayana nang makilala niya ito. Ipinaliwanag ni Kahumano na ang kanyang ina ay kapatid ni Haring Kao Akili. Bagaman ipinanganak sa isang maharlikang linya, hindi niya itinuturing na kanyang pamilya si Kao Akili. Ipinanganak siya sa isang kuwebang tulad nito, nakatago para sa kanyang proteksyon dahil ang kanyang ama ay isang pinuno ng Hawaii, hindi sa Maui. Pagkatapos ay isiniwalat ni Kayana ang kanyang katotohanan bilang kapalit. Minsan siyang nagsilbi bilang commander ng digmaan ni Kao Akili at ngayon ay siya na ang tinutugis ng hari na minsan niyang ipinagtanggol. Kinaumagahan, napansin ni Kayana ang armas na natanggap ni Kahumano mula sa mga puting traidor. Ang kanilang mga sandata ay kinatatakutan ng marami, ngunit si Kayana ay nakatuon sa iba. Ang tanging layunin niya ngayon ay mahanap ang kanyang pamilya. Nag-aalok sa kanya si Kahumano ng isa pang landas. Hinihimok niya siya na dalhin ang kanyang pamilya sa Hawaii kung saan maaari silang mamuhay ng ligtas sa ilalim ng kanyang proteksyon. Hindi kalayuan sa kanila, ang mga mandaragat na Ingles ay nag-iipon ng tubig at pagkain sa kagubatan. Biglang, ang isa sa mga mandaragat ay nakaharap ng mga sundalo ng Maui at kinuha ang kanyang sandata. Nagkrus ang landas ni Kayana at Kahumano sa mga mandaragat na ito sa lalong madaling panahon. Nagpaputok ng baril ang isa sa mga tripulante na nagngangalang Marley. Hindi gumanti ng putok si Kayana. Sa halip, pumasok siya upang iligtas ang kapitan ng Ingles. Nang sinubukan siyang salakayin ng mga tauhan ni Kapule. Para kay Kayana hindi kalaban ang mga dayuhang ito. Ang kanyang tunay na digmaan ay narito. Ibinigay ni Kayana ang kanyang kwintas kay Kahumano na sinasabi sa kanya na gamitin ito upang mahanap ang kanyang pamilya. Siya ay mananatili sa likod upang hilahin ang mga mandirigma ni Kapule. Gumagana ang plano. Hinanap ni Kahumano ang mga kapatid ni Kayana at ginabayan sila sa kano patungong Hawaii. Ang kapitan ng Ingles at ang kanyang mga tauhan ay tumulak din, lumakad palayo sa labanan.
Patuloy sa pagtakbo si Kayana hanggang sa mapuwersa siya sa pagod patungo sa gilid ng bangin ng dagat. Pinalibutan siya ng puwersa ni Kapuley. Nang walang paraan, pinili ni Kayana na mahulog. Itinapon niya ang sarili mula sa bangin sa halip na mahuli. Naniniwala si Kapuley na patay na si Kayana at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang bangkay, ngunit nakaligtas si Kayana. Ang parehong Ingles na mga mandaragat na minsan niyang tinulungang iligtas at hilahin siya sakay ng kanilang barko. Ang kanilang kabaitan ay kabayaran sa buhay na iniligtas niya sa kagubatan. Naglalayag ang barko palayo sa Maui, dala si Kayana malayo sa mga isla. Lumipas ang panahon, lumipas ang isang buong taon. Naglalakbay na ngayon si Kayana kasama ng mga mangangalakal na ang mga barko ay tumatawid sa karagatan na umaabot pa nga sa Alaska. Sakay ng barko, nakipagkaibigan siya sa isang marino na nagngangalang Tony, na nagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng armas at maging kung paano magsalita ng Ingles. Mabilis na natututo si Kayana, nakikibagay sa mga bagong gamit at bagong mundo na malayo sa Hawaii. Samantala, si Kapuli at ang iba pang pamilya ni Kayana ay ligtas na naninirahan sa kaharian ng Hawaii, ginagabayan at pinoprotektahan ni Kahumano. Si John, ay nanatili sa kanila, ay nagtuturo sa mga taga-nayon kung paano magsalita ng Ingles din. Si Kayana, na dating master sa sibat at lambanog, ngayon ay naging bihasa na rin sa mga baril. Bumalik sa Oahu, na ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ni Kaakili, lumalaki ang kaguluhan. Isang dating pinuno mula sa Oahu ang sumubok na patayin ang hari sa pamamagitan ng pagkalason sa maharlikang piging. Ngunit natuklasan ni Kaakili ang pakana. Sa halip na lason ang sariling pamilya ng pinuno ang namamatay sa ganti ni Kaakili. Bumalik sa kaharian ng Hawaii sa distrito ng Kohala, ang pamangkin ng hari, si Kamehameha, na nagsasanay kasama ang kanyang mga mandirigma. Hinahamon nila ang isa't isa sa pagsubok ng tibay, pagsisid sa ilalim ng tubig habang may dalang mabibigat na bato. Isa-isang nawalan ng lakas ang iba, ngunit nananatiling matatag at nilalabanan silang lahat. Ang kanyang lakas, disiplina, at kalmadong presensya ay malinaw na sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Dinala ni Moko si Kamehameha upang bisitahin ang tumatandang hari, na ang kalusugan ay nagsimulang mabaygo. Nagbabala si Prinsipe Kiwon na si Kaakili ay naghahanda sa pag-atake sa Hawaii at dapat na handa ang kaharian. Bagamat si Kiwa ay sariling anak ng hari, si Kamehameha ang tila may hawak ng pag-asa ng hari. Walang pakialam siya kung sino ang magmamana ng trono. Ngunit nang tanungin kung paano niya ipagtatanggol ang kaharian kung totoong darating ang digmaan, inihayag niya na nakapaghanda na siya. Natutunan niya mula sa mga nakaraang labanan na ang gutom at sakit ay maaaring sirain ang isang hukbo ng mas mabilis kaysa sa mga armas. Iginigiit ni Kiwa na aabutin ng 9 na buwan ang pagtitipon ng mga suplay. Ang hindi niya namamalayan ay nauna nang nagplano si Kamehameha. Ito ang dahilan kung bakit lubos na nagtitiwala sa kanya ang matandang hari. Samantala, inihahanda ni Moko ang kanyang anak na si Kahumano para sa isang bagong kaayusan sa kasal. Siya ang magiging susunod na asawa ni Kamehameha. Sa kanyang maraming asawa, pinaniniwalaan na siya ang nakatakdang gabayan ang kaharian sa kapayapaan. Ngunit ngayon ay may dalang sikreto si Kahumano. Hindi siya maaaring magkaanak, at ito ang dahilan kung bakit nilabanan niya ang kasal. Nang sa wakas ay sinabi niya sa kanyang ama, nagulat siya at binalaan siya na huwag magsalita tungkol dito. Malayo sa karagatan, patuloy ang paglalakbay ni Kayana. Sa barko, lumaki ang tensyon sa pagitan ni Tony at Marley, na hanggang ngayon ay naiinis pa rin sa presensya ni Kayana. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang barko sa Zambihina sa Spain upang mag-restock bago bumalik sa Alaska. Doon, nakita ni Kayana ang mga kanyan at hanay ng mga ripple na ibinebenta. Sinubukan niyang bumili ng mga armas gamit ang pera na nakolekta niya sa kanyang paglalakbay, ngunit pinagtatawanan siya ng mga ngalakal. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon nang makilala ng isang babaeng nagngangalang Fay ang pananamit ni Kayana bilang estilo ng maharlikang Maui. Humakbang siya para tumulong. Magkasama, bumalik sila sa nagbebenta ng armas. Inihahandog ni Fay ang kutsilyo ni Kayana na gawa sa pambihirang sandalwood. Ipinaliwanag niya na ang kahoy na ito ay maaaring ibenta ng 5 beses ang halaga nito sa China at Europa. Sa pamamagitan nito, nag-aalok siya ng isang kalakalan. Kung tutulong si Kayana sa pagsupply ng sandalwood, tatanggap sila ng mga ripple at kanyan bilang kapalit. Sa ibang lugar sa barko, sinubukan ni Marley na kumbensihin ang kapitan na gamitin ang bagong pagkakataong ito para sa kanilang sariling pakinabang. Kung kukunin nila ang kontrol sa mga isla malapit sa Hawaii, maaari silang bumuo ng kanilang sariling kapangyarihan at kayamanan. Bumalik sa Hawaii, muling nagtiwala si Kahumano sa kanyang ama. Inamin niyang hindi niya maibibigay kay Kamehameha ang inaasam niyang anak. Natigilan ang kanyang ama. Pinagbabawalan niya itong sabihin kay Kamehameha ang totoo. Nang gabing iyon, ikinasal si Kahumano kay Kamehameha. Sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang ama dahil pinaniniwalaan na ang isang batang isinilang mula sa unyon na ito ay maghahatid ng pangmatagalang kapayapaan sa Hawaiian Kingdom. Kahit na ang kanyang puso ay sumasalungat, dinadala niya ang pasanin ng tahimik. Malayo sa Hawaii, tumaas ang tensyon sakay ng merchant ship.
Pumapasok si Tony sa kwarto ng kapitan upang alisan ng takip ang kanyang tunay na intensyon. Ngunit nahuli siya ni Marley at si Tony ay binugbog ng husto bago siya makatakas. Lumipas ang oras, bumalik sa Hawaii. Nakatanggap si Moko ng balita na namatay na si Haring Kalani. Ang kanyang anak na si Kiwa ay itinalaga ngayon bilang bagong hari. Ang kwento pagkatapos ay bumalik sa Oho. Ipinaalam ni Prinsipe Kapule sa kanyang ama na si Kaakili ang pagkawala ng hari ng Hawaii. Ito na ang sandaling hinihintay ni Kaakili. Dahil hindi pa rin matatag ang bagong hari, balak niyang mag-aklas. Inutusan sila na tipunin ang lahat ng pinuno ng digmaan, ngunit tumutol ang isa sa mga opisyal. Tinukoy niya na hindi na hinahabol ni Kaakili ang pagkakaisa gaya ng ipinangako ng propesya. Sa halip, gusto niyang pilitin ang lahat ng kaharian sa ilalim ng bloodline ng Maui na mag-isa. Nangangahulugan iyon na alisin ang bawat pinuno at maharlika sa buong isla. Sa totoo lang, nagawa na ito ni Kaakili sa maraming nasakop na mga rehiyon, inalis ang sinumang maaaring humamon sa kanyang pangangibabaw. Bumalik sa Hawaii, binisita ni John si Kahumano para ipaalala sa kanya na huli na siya sa isang aralin sa wika. Nang makita siyang nahihirapan, hinikayat niya itong tanggapin ang landas na pinili niya. Samantala, nakipag-usap si Kupuhi kay Namaki, na nasa tabi niya mula nang mawala si Kayana. Nagpasalamat siya sa suporta nito. Dahil marami ang naniniwalang patay na si Kayana, hindi na itinago ni Namaki ang kanyang nararamdaman. Napansin ito ni Nahi at sinabi kay Heke na nakikita na ngayon ng kanilang pamilya kung gaano kaselan ang sitwasyon. Di nagtagal, si Kiwa ay opisyal na kinoronahan bilang hari, at ayon sa huling kagustuhan ni Hari. Si Kamehameha ay pinangalan ng bagong pinuno ng digmaan ng kaharian. Sa pagtanggi na tanggapin ito, nagsimula siyang maghanda upang makipagdigma laban kay Kamehameha. Kahit na magpinsan sila, mabilis kumalat ang mga alingawngaw. Binalaan ni Moko si Kahumano tungkol sa panganib at inutusan siyang huwag makialam. Ngunit hindi maaaring tumayo si Kahumano. Siya na ngayon ang asawa ni Kamehameha at balak niyang suportahan sa lahat ng kanyang makakaya. Si Kamehameha mismo ay nababagabag. Ang isang digmaan sa loob ng parehong kaharian ay maaaring magwasak sa Hawaii. Humakbang si Kahumano at tiniyak sa kanya. Naniniwala siya na kaya niyang piliin ang tamang landas at protektahan ang mga taong umaasa sa kanya. Ang oras ay patuloy na umuusad. Nakatayo ngayon si Kamehameha sa harap ng kanyang mga tao. Dahil sa patnubay ni Kahumano, handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga lupain ng buong lakas. Samantala, sa Zamboanga, ipinaalam ni Fai kay Kayana na ang mga ripple na hinahanap niya ay malapit nang maihatid sa barko. Ipinaalala niya kay Kayana ang kanyang papel sa kanilang pagsasama. Dapat niyang kumbansihin ang mga pinuno ng Hawaii na payagan ang pag-aani ng sandalwood. Doon lamang magpapatuloy ang kanilang kalakalan. Habang naglalakad sa pamayanan, napadpad si Kayana sa isang grupo ng mga tao na nakakulong sa mga kulungan. Walang pag-aalinlangan, inatake niya ang puting mga ngalakal na responsable sa pagbebenta sa kanila sa pagkaalipin. Nakuha ng kabuluhan ang atensyon ng mga gwardya ng Kastila at napilitang tumakas si Kayana. Habang tumatakbo, muli niyang nakasalubong si Fai. Sinabi niya sa kanya na palayain ang mga nakita niya, na nagpapaliwanag na ang ganitong kalupitan ay naging karaniwan sa mga dayuhang merkado. Hinimok niya itong bumalik sa barko bago ito umalis. Bago bumalik, hinanap ni Kayana si Tony na biglang nawala. Kasunod ng impormasyon ni Fai, pumasok si Kayana sa isang pasilidad sa pag-slaveholding. Itinulak siya ni Fury habang pinatumba niya ang mga gwardya at binasag ang mga pinto ng selda. Isa-isa niyang pinakawalan ang mga bihag hanggang sa huli niyang matagpuan si Tony na mahina at halos wala ng malay. Ikinulong ni Marley si Tony bilang parusa sa paglalantad sa maling gawain ni Marley. Magkasamang tumakas sina Kayana at Tony at bumalik sa barko habang naghahanda ang mga tripulante sa paglayag. Nagpapasalamat si Tony kay Kayana ng may malalim na pasasalamat. Maya-maya ay tahimik na nag-uusap sina Kayana at Fai. Inihayag niya ang kanyang sariling panghihinayang sa pag-iwan sa kanyang anak at ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na makauwi sa Hawaii at makasama silang muli kapag natapos na ang lahat ng ito. Lumipas ang ilang oras, ang barko ay nakarating sa baybayin ng Hawaii. Malugod na tinatanggap ni Mocha at ng mga pinuno si Kayana at ang partido ng kalakalan. Ipinaalala ni Mocha kay Kayana ang mga kahihinatnan ng kanyang mga nakaraang aksyon na nagbigay daan sa ahon na mahulog sa mga kamay ni Kaakili. Malinaw na sinabi ni Kayana na bumalik siya upang ayusin ang mga bagay. Dahil sa mga lumang sugat na iniwan ng mga puting mga ngalakal noong nakaraan, tumanggi si Mocha na payagan ang mga tripulante na manatili sa Hawaii. Ipinahayag niya na ang kapalaran ni Kayana ay pagpapasya ni Kamehameha. Pagkatapos si Kayana ay muling nakasama ang kanyang pamilya at si John, na matagal nang bumiyahe kasama nila, ay pinili ngayon na manatili sa Hawaii, sa paniniwalang mas makakatulong siya sa mga tao rito.